And game! Because we need to end this Ayuda Nation. Kasi hanggang may Ayuda Nation, si Romualdez. Lahat kayo magiging beneficiaries ngayong araw na to. At kung libo po kayo, libo po kayo. Hanggang yung mga congressman natin katulad ni Attorney Luis Tro. Dahil ni Speaker. Kaya may tupad dahil ni Speaker. Pag-a-announce sa kanyang mga kadistrito na walang tupad kapag walang Martin Romualdez. Walang akap kung walang Martin Romualdez. Kaya may AX dahil ni Speaker. Kaya may mga barangay road dahil ni Speaker. Kaya may patubig dahil ni Speaker. Yung pag-slash ni Amy Marcos doon sa budget na unprogrammed na in-insert para sa akap ni Martin Romualdez. Lahat kayo magiging beneficiaries ngayong araw na to. At kung libo po kayo, libo po. Pagtanggal ni Amy Marcos noong akap na in-insert, pag-usapan na natin. Ngayon na alam na natin kung ano yung problema. Napag-usapan na rin natin na yung akap, yung ayuda na ini-insert, kinukuha yan at pinambibigay sa kung ano-ano programa di umano para sa PhilHealth, binawasan, pondo ng DOTR, tinanggalan, nilagay sa program funds. Tapos ngayon mga kabatas natin, nag-insert sila yung Congress ng more than 400 program funds. Ngayon alam na natin yung kalaban. Ang sumisira sa ating bansa ay ang ayuda. Sino ang may programa ng ayuda? Si Congressman Martin Romualdez. So bakit ang magkalaban si BBM at saka si VP Sara? The issues na pinag-aawayan ngayon, confidential funds. We don't like confidential. Okay na habulin yung confidential funds na yan. Wala akong problema dyan. 125 million, wala akong problema dyan. Pero mga kabatas natin, habang nadidistract tayo sa ganito, nagkaroon ng insertion yung Congress ng 400 billion plus sa budget at saka tinanggalan 81% na pondo ang Department of Transportation. Diba? So, ano ang laging sinasabi doon? Congress, Congress, Congress. Sino ang nag-iimbestiga kay Sara Duterte? Congress, Congress, Congress. Sino ang ano pinag-uusapan natin ngayon? No? EJK na ngayon. Ilang billion ang nawala sa EJK? Habulin yung EJK. Sino bang nag-iimbestiga doon? Congress. Kinuhanan ng budget. O sino ang nagbibigay ng budget? At sino ang nagtatanggal ng budget? Congress. Ilang perang nasayang sa EJK? Ilang bilyon? Tapos past pa yon. Tapos ginagawa lang yung distraction sa atin para makapag-insert sila ng 400 billion. The issue extend beyond the OTR's budget. Congress possessing the power of the purse controversially added 449.5 billion of unprogrammed funds for the executive branch in the 2024 GAA, far exceeding the initially proposed 281.9 billion. Isipin nyo mga kabatas natin, halos dinoble mga kabatas natin yung request ng executive branch sa program funds. Ngayon mga kabatas natin, alam nyo kung bakit endgame yung sinabi kong ganyan sa inyo. Because we have to act now and control the endgame. Bakit? This will never end. And if this will never end, we will suffer forever. We will suffer forever. Forever na tayong ganyan. Pag nasimulan yan, hindi natapos, walang tumapos. Kaya nga, suportahan natin yung ginagawa ni Amy Marcos. Suportahan natin yung sinasabi nila, Estrada ngayon. Yung pagbatikos ni JV Ejercito doon sa ginawang pagtanggal ng budget ng DOTR. Pag gustong-gusto nating pinapanood sila doon sa pag-divert nitong Congress tungkol sa lokohan na ginawa ni Alice Guo. Alam ko maraming pera si Alice Guo. May nakusap ako kahapon, bilyon-bilyon daw yung pera niya sa bangko kaya interesado daw sila sa kanya. Kaya freeze yung asset niya. Habang iniimbestigahan nila yung extrajudicial killings, habang pinagpe-present nila si Trillanes doon, tuwang-tuwa tayo sa Congress. Wow, ang gagaling, sige, gumawa kayo ng batas tungkol dyan. Habang nangyayari dyan at nakatutok tayo doon sa Sarsuela, doon sa drama na pinapalabas nila sa atin, nag-i-insert sila ng budget. End game! Because we need to end this Ayuda Nation. Kasi hanggang may Ayuda Nation, si Romualdez, hanggang yung mga congressman natin katulad ni Attorney Luis Tro, pag-a-announce sa kanyang mga kadistrito na walang tupad kapag walang Martin Romualdez, walang akap kung walang Martin Romualdez, hanggang hindi natin ma-end yung ganyang kalakaran, we will suffer forever because there will be insertions forever and priority projects and projects that will help the Philippines will be set aside forever. Itigil na natin yung pagiging panatiko. It's time for us to solve the real problem. The real problem is AKAP. The real problem is turning our country into an Ayuda Nation. Tignan nyo to. Who distributes the AKAP? Ang DSWD ang siyang nagdi-distribute ng AKAP.
Personally, who goes to the venue? Because no senators go to the venue. Ang atin mga social worker at yung mga empleyado ng DSWD na mga paymaster. Who else? Nakita nyo na ba kung magkano yung nawawala na sa kaban ng bayan natin? Yung mga yan, wala na yan. Nakurakot na lang yan. Ang kailangan natin gawin dyan ngayon, habulin na lang kung sino yung dapat managot. Habulin na lang kung sino yung dapat managot. Ang kailangan natin gawin ngayon, magbantay para hindi na tayo further manakawan. Ay, wala akong pakialam kung matanggal sa pwesto. May matanggal sa pwesto. Ang gusto ko lang mapigilan niyang ayuda na yan. Those are money that already ninakaw kung may ninakaw man yan. Meron tayong 400 billion dito na kailangan bantayan. Bakit hindi natin bantayan ito? Ano bang mas importante pag-usapan at bantayan? Yung pera na meron tayo ngayon o yung pera na nawala na noon? Kasi yung perang nawala noon, pananagutin na lang naman natin yung mga tao dyan eh. Pero ngayon may chance pa tayo na isalba yung gobyerno natin. May chance pa tayo na isalba yung pera natin. Ninanakawan na tayo. Dinadivert na yung ating attention sa kung saan-saan. Ngayon, paulit-ulit na ngang sinasabi sa atin at lahat na ng senyales nasa harap natin. We still ignore it. Sabi ni Brave Rayo, so paano ba dapat gawin natin? Paano ba natin mapipigilan yan? Let's speak up and support the people are doing good. Like this, yung pag-slash ni Amy Marcos doon sa budget na unprogrammed na in-insert para sa akap ni Martin Romualdez. Simpleng-simple lang. Bakit? Kasi di ba sinusuportahan? Bakit nagtuloy-tuloy yung Quadcom? Kasi sinuportahan daw natin sila kasi ang daming nanonood. Kasi interesado tayo sa AJK, kay Duterte, kasi ganon-ganon. Di tuwang-tuwa sila. Di hiniring nila 12, 15, 16, kung pwede nga hanggang 50th yan eh. Kasi sinuportahan natin sila. Ngayon, itong mga ito, politiko yung mga yan. Ngayon, kung susuportahan natin sila doon sa tamang ginagawa nila, gagawa sila ng tama. Kasi pinapanood natin sila at binabantayan. So let's support these people. These people who are actually saying what is the right thing to do and doing such things. Diba, Gemma, save the pondo for the future. Ipapakita ko ulit yung pondo. 400 billion yun. 400 billion. Nag-aaway kayo sa 125 million tsaka doon sa tapos na. Panagutin na lang natin yan. I-file na yung kaso sa korte kung may ebidensya. Pero this is actually happening right now. Pag ninakaw ito, wala na naman. Kakasuhan sila ng plunder, kung sino man yan, makakalaya din lang. Let's wake up, mga kabangag, mga kaduts, mga ka-DDS. Look at the real problem here. The real problem here is the Congress. Oh, look at this. Let's watch this again. Kahit pa ulit-ulit natin panoorin sana ito. Oh. Maraming sumasama na politiko, nakikita naman po natin. Okay. Thank you for your answer, Senator Marcos. Alam niyo, nakakatuwa yung akap eh. Dahil biglang sumulpot yan, wala naman sa NEP, wala naman sa DSWD budget, wala man lang sa wishlist nila, biglang sumulpot. Isipin mo, wala man lang sa wishlist, biglang sumulpot. Bakit? Kasi nilaanan ng pondo ng Kongreso. Thank you, Martin. Kasi siya naman daw kasi ang nagpasimuno dyan, di ba? Nilaanan ni Martin ng pondo. Samantalang inislashan nila ng budget yung ating railway, subway. Yung mga makakatulong sa atin na makapag-improve sa buhay natin. Isipin mo, pag pupunta ka sa mall, hindi ka na magko-commute ng pagkahaba-haba at hindi ka na pagpapawisan kasi nga, sasakay ka na lang ng subway para kang nasa Japan. Pero ngayon, hindi. Tanggalan niya ng pondo. Bigyan na lang ng 5,000 yung mga nasa mall. Let's rally behind the people who are doing right things. Huwag doon sa mga tao na nagpo-persecute dahil naaaliw tayo sa drama. Ito kasi mababalik pa kaya yung budget attorney. Hindi natin alam yan. Pero kaya nating pigilan ito. Parang awan nyo na. Pigilan natin ito. 80 billion ito. Kaya ba yan ang AX? Eh hindi daw. Kasi ito daw minimum wage. At sabi ko, may minimum wage rin na namatayan na tumatanggap ng AX. Hindi ba pareho yan? Kaya nakakalito po. At sa totoo lang, ang version ng Senado, tinanggal ko na po yan. Dahil ang... Tinanggal niya na yan. Ngayon, maglalaban yung BICAM. Okay? Ngayon, maglalaban yung BICAM at saka, ay maglalaban sila sa BICAM. Ipipilit yan ng mga congressmen na isiksik yung akap. Sabihin nyo sa congressman nyo na binoto nyo na huwag nang isiksik yan. Maglalabanan nila sa BICAM yan. Meron pa nga 500 billion in question. Exactly! 450 billion! Paliwari ko, walang programa ang pamahalaan na pag-aari ng sino man. Kinakailangan at sumasapit. Martin Romualdez, sa kanya daw yung akap eh. Yan. At Pinsan niya pa yan. dito, kinakailangan na pag-isahin na, isaayos na natin ang mga guidelines. So are you saying there's no ACAP in the Senate version?
Yes, I deleted it entirely. How much did you delete, Mr. President, Madam Chair? Yes, 39 billion which was added in the House version and 41 billion added for AX. And we're saying that the 39 billion in the 80 Senate version, billion. Was reduced. And where did you put the 39 billion AKAP? Back to I AX. leave it to the wisdom of the leadership and I hope that during the BICAM this can be discussed. My recognition, my Ilipat nyo na lang sa iba, dali nyo sa DOTR. on initiatives such as those mentioned by yourself, the SLP. Please, let's support them here. Doon sa pagtanggal nila na yan, promise ko sa inyo, pag natanggal natin yung ayuda at akap na yan, makakapag-concentrate na yung bansa natin. Tama, napupuntahan. Yan kasi ang pinag-aawayan dyan. Yung Congress, umiikot yan doon sa pondo na yan. Martin Romualdez, alam niya yan. Alam niyo kung gaano i-praise ng mga congressmen itong kanilang House Speaker kasi merong si House Speaker akap na naibibigay. What on earth were you thinking?